Pinasok ang bawal na lugar ng Santos. Ninakaw ang lihim na aklat. Ayon sa batas ng pamilya, wawasakin ang kanyang lakas at bibitayin. Ito pala ang tahanan ko para lang sa isang ampon na walang dugong Santos. Sila mismo ang nagtulak sa akin sa walang hanggang kadiliman. Don Ramon, ang nawawalan niyang master, nahanap na. Walang bahid ng pagkukunwari. Pero sa pinakamasamang paraan, inagaw niya ang init at pag-ibig na dapat sa akin. Ngayong bumalik ka na, ang pagiging tagapagmana ng Santos ay dapat sa'yo. Mateo, inay. Sa puso ko, ikaw ang paborito kong anak. Kahit bumalik pa ang tunay na anak, ganun pa rin. Ako mismo ang nagpalaki sa'yo bilang tagapagmana ng Santos. Sa'yo lang ang pamumuno. Salamat kita. Para tapusin na ang lahat, para hindi ako makapag-angkin sa pamumuno at sa lihim na aklat. Ang mabuting kapatid ko, plano niyang ihulog ako sa walang hanggang kadiliman. Mateo! Pinasok mo ang bawal na lugar at inakaw ang lihim na aklat kapag nalaman to ng silid ng anino. Halis! Kuya, paano kung malaman ni Itay na pumasok ka sa bawal na lugar at ninakaw ang lihim na aklat? Ano mangyayari, ha? Mateo! Ano ginagawa mo? Kuya, bakit ka pumasok sa bawal na lugar at ninakaw ang lihim na aklat? Gago! Sudil! Pinasok mo ang bawal na lugar! Itay, hindi po. Hindi ko po ninakaw. Si Mateo po. Itay. Ikaw ang may sala. Nagkalat ka sa labas, kaya natuto ka ng masama at nangahas ka pang siraan ng kapatid mo. Anong klaseng anak yan? Wala siyang kwenta. Patayin siya. Lumayas na! Lucas, umaming ka na. Pakalabas mo, pakakasalan kita. Ang fiancé ko, ang pamilya ko. Para lang sa isang ampon, sabay-sabay akong itinapon sa kadilimang impyerno. Putulin ang mga tendon! Lucas, sa mga taong palagi... Lagot, misukan po. Napahamak siyang Master Mateo. Anong nangyari kay Mateo? Nalaman po ninyong nasa labas si Lucas. Nagwawala po siya. Bumalik po ang demonyo niya. Sa mga taon po, tayo lang ang nakakapagpatahimik sa kanya. Pakisuyo po, puntahan niyo na siya. Sige, pupunta na ako. Walong taon na. Ang dami na akong iniwan. Maricel, hindi na kita hihintayin. Mateo! Mateo! Huwag kang matakot. Nandito si nanay. Mateo, bakit ko pa naging anak? Ang malas na si Lucas. Kung di lang siya pumasok sa bawal na lugar at nagnakaw ng sikreto para siraan si Mateo, hindi sana nawala ang kontrol ni Mateo. At ngayon, wala na siyang lakas. Mateo! Nandito na ako. Ate Maricel, bumalik na si Kuya. Takot akong agawin ka niya. Ate Maricel, huwag mo kong iwan. Pakasalan mo ako, pwede ba? Marcel, paghanda na ako, dadaling kita ng Marangya at pakakasalan. Sige, ako, si Maricel Ocampo. Ikaw lang ang papakasalan ko. Ate Maricel, ayaw mo na ba sa akin? Mateo, kama lang. Alagaan kita. Lucas, anong silbi kung nakalabas ka sa silid ng anino? Lahat ng ito ay sa akin lang. Higar! Sino ka sa kangkungan at mga ngahas sa pamilya Santos? Layas! Anak ako ng pamilya Santos. Matagal na ako sa pamilya Santos. At alam ko, si Young Master Mateo lang ang anak nila. Saan ka galing, bastardo? Leia! Lucas, kailan ka pa pinalaya ng silid ng anino? Pinagsasabihan kita.
Sinong tinatrayduran mo? Ngayong nandito ka na, magpakabay ka. Huwag mong isipin na dahil pinalaya ka, may karapatan ka ng agawin ng sa kanya. Tay, ang galing! Ang pinakamataas na kasanayan ng Santos. Ito ang resulta ng pagsasanay sa sugdulan. Magpahinga ka na muna. Sige po. Tay, gusto ko ring matuto. Para lang sa puno ng San Agustin ang kasanayang yan. Wala kang karapatang matuto. Wala ka ring talento. Ayos! Katawan ng mandirigma! Tigil! Iho! Isang bihirang katawan ng mandirigma! Siyam na beses nakitang tinanong. Ngayon, maging alagad mo na ako? Ako? Talaga bang katawan ng mandirigma ko? Ako, ang mandirigmang banal. Basta't ma-activate ang katawan ng mandirigma mo, ang galing mo ay lalo pang lalakas. Ilabas mo ang kamay mo. Itong jade pendant, kuning mo. Kapag handa ka na, durog mo lang ito. Ililigtas kita rito. Kung alam ko lang, nasalot pala si Lucas, dapat nun pa lang, hindi na siya pinabalik. Dahil sa kanya, nagkaganyan si Mateo. Ate, kuya, dugo at lamanin niya siya. Ako'y ampun lang. Inagaw kong pamilya niya sa loob ng maraming taon. Dapat nang siyang magalit sa akin. Anak ko, sa puso ko, mas mahalaga ka pa sa tunay na anak. Ang swel na yon, pagkalabas sa silid ng anino, isa na lang siyang basura. Pero ikaw ang magiging puno ng pamilya Santos. Ikaw ang nagmana sa kasanayan ng Santos. Kapag naayos mo na ang sarili mo, ang pamilya Santos ay umaasa sa iyo para ibalik ang dating karangalan. Pitong araw pa. Makakaalis na ako sa malamig na lugar na to para hanapin ang tunay na buhay ko. Buti naman! Bakit po, Lolo? Yung batang yon, sa wakas, pumayag na siya! Maghanda ka agad ng mga sangkap para sa katawan ng mandirigma. 7 araw mula ngayon, ako mismo ang susundo kay Lucas. Sige po, pupunta na po ako, Lolo. 3 araw na lang. Makakaalis na ako. Sa pamilyang ito, huling kaarawan ko na to. Sana'y maging malusog si Mateo at maging masaya kami habang buhay. Palayin! Sila ang tunay na pamilya. Isang intruder lang ako. Mateo, para sa'yo to. Regalo ko.
Espada to ng mandirigmang banal. Espada to ni Don Enrique Agustin, ang mandirigmang banal. Ate Maricel, ang bait mo sa akin. Lucas, bakit ka nandito? Kuya, kaarawan ko ngayon. Sina Mama, Papa, Ate at si Maricel, may regalo silang lahat para sa akin. Teka, may regalo ka rin ba para sa akin, Kuya? Wala siyang dala. Tingin ko, nakalimutan na niya ang kaarawan mo. Ako, wala akong dala. Lucas, para bang kuya ka niya? Ikaw talaga. Kung kalahati ka lang ng bait ni Mateo, masaya na ako. Kasalanan mo to. Nagwala si Mateo dahil sa'yo. Wala ka man lang regalo. Anong tinuro ko sa'yo? May regalo ka pala, Kuya. At ikaw lang ang makakapagbigay. 3 araw mula ngayon, kami ni Maricel ay magpapakasal na. Sana, Kuya, pakinggan mo ang aming kasal. Engaged? Sina Mateo at Maricel, sabay silang lumaki, mahal nila ang isa-isa, kaya dapat lang silang mapakasal. Isa pa, matagal na tong napagkasunduan. Mahal nila ang isa't isa. Talaga? Yugash, huwag kang magkamali na akala. Ginagawa ko to para gamutin si Mateo, kaya nagpapanggap akong papakasalan siya. Hindi ko talaga siya papakasalan. Tama na. Wala akong pakialam. Yugas, tama na. Si Mateo, niligtas niya ang buhay ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Doctor, fiancé ko si Maricel. Kahit buhay ko pa ang kapalit, ililigtas ko siya. Ito ang alitap-tap ng dugo. Manpapalitan ito ng dugo ninyo. Mateo, pinagpalit mo ang dugo ko gamit ang alitap-tap. Niligtas mo ko. Basta't mabuhay si Ate Maricel, gagawin ko ang lahat. Niligtas mo ko. Magpapakabait ako sa'yo habang buhay. Ang kasal ni na Mateo at Maricel, ako na ang nagpasya. Isa ka lang na anak. Wala kang karapatang tumutol. Kuya, mahal namin ang isa't isa. Sana suportahan mo kami. Salamat, Kuya. Lucas, sabi ko na, walang kwenta ka. Pinagkasundo lang kami ni Maricel. Hindi mo na kinaya. Ikaw? May lakas ka pa? Hindi ka naman pala nawala sa sarili. Tama. Basta't magpapanggap akong nawala sa sarili, ang pamilyang pinagpapawisan mo, ang fiancé mo, ako lang ang nakikita nila. Ano kung anak ka nila? Ang pamilya, si Maricel, at ang lihim na aklat, sa akin lang lahat yan. Bahala ka. Wala akong pakialam. Mateo, balang araw, malalaman ng lahat ang tunay mong kulay. Sa pantalan! Kuya Ramon, nabalitaan kong si Mateo ay nasa tala ng mandirigma na, nasa ika-99 na pwesto.
Malayo ang mararating niya. Sobra naman yan. Salamat sa pagdalo ninyo. Mamaya, samahan ko kayong dalawa na mag-inuman. Aba, di ba siya yung basurong nawala ng 20 taon? Ano, pinakawalan ka na ng silid ng anino? Oo nga! Ninakaw pa raw ang lihim na aklat ng Santos! Napakakahiya sa pamilya Santos! Mga kaibigan, nandito na si Mateo! Huwag niyo pong sabihin yan. Si Kuya ang tagapagmana. Ako'y ampun lang. Sa aming puso, ang tagapagmana ng Santos ay iisa lang. At yan ay ikaw, Mateo. Oo nga, oo nga. Kuya, totoo ang pagmamahalan namin ni Maricel. Suportahan mo kami, di ba? Ang bait talaga ni Mateo. Sa isang basurang yan, tinatawag pa niyang kuya. Oo nga! Isa pa, ibinigay pa ni Mateo ang dugo niya para kay Maricel. Oo! Ang dapat pala ni Mateo. Hindi ba dapat mapasalamat si Maricel? Halikan na! Halikan! Halikan! Halikan na! Halikan! Halikan! Maricel, pwede ba? Galing! Nasaan na naman si Lucas? Ay nako, sa ganitong okasyon, naglalakwat siya na naman. Wala siyang modo. 20 taon siyang wala. Paano siya sanay sa ganito? Baka dahil sa dami ng tao, natakot kaya nagtatago sa kwarto at di na makalabas. Hanapin mo siya. Esperado si Mateo ngayon. Dapat nandito siya. Ayoko, hindi ko nga alam kung saan kwarto siya. Ate kanya. Pero di mo alam kung saan siya nakatira. Sige, sabi mo nga kung saan siya. Ako. Ano, Jose? Aba. Kunya. Saan kwarto si Lucas? Ang panganay po ay nakatira sa kubo ng Dayame. Sa kubo ng Dayame? Di ba para sa Dayame yun? Paano doon titira? Panganay pa rin siya ng pamilya Santos. Paano siya titira sa kubo ng Dayame? Anong klaseng mayordomo ka? Ang dati niyang kwarto, si Young Master Mateo ang nagpalit sa training room, kaya sa kubo ng Dayame na lang siya. Si Lucas naman kasi, sa probinsya lumaki. Ang pagiging mahiyain niya, hindi na mababago. Tingin ko, bagay sa kanya ang kubo ng Dayame. Payapa. Hindi pwede. Kapag nalaman to ng mga bisita, iisipin nilang pinapabayaan natin ang sarili nating anak. Mano Jose, isama mo si Senyorita Isabel at hanapin si Lucas. Pagkatapos sa engagement party, palitan mo agad ang kwarto niya. Opo. Senyorita Isabel, tayo na po. Tara na! Bakit wala si Lucas? Saan kaya siya? Ang lamig dito. Masahol pa sa kwarto ng katulong. Sabi ni Mateo, mapang-angkin daw si Lucas at inaagaw ang gamit niya. Lucas, dito pa talaga siya laging tumutuloy? Opo, senyorita. Wala man lang kama. Si Lucas sa gabi. Sa Dayame lang natutulog. Grabe, siguro ang labig dito sa taglamig. Di ba ito yung alitap-tap na ginamit para sa dugo ni Maricel? Hindi kaya si Lucas ang nagbigay ng dugo kay Maricel? Si Lucas ang nagbigay ng dugo kay Maricel? Ang tahanang matagal ko ng pinangarap. Ang nagbigay sa akin ng walang hanggang sakit at pag-asa. Pamilya Santos, Maricel Ocampo. Mula ngayon, hindi na tayo makikita. Inay. Naku po, si Lucas. Napahamak si Lucas. Anong nangyari sa kanya?
Basahin niyo po to. Unang araw ng Mayo. Ngayon, sa training ground ulit. Binali ang binti ko ng isang alagad. Ang sakit. Paano nangyari to? Ang basic training ni Lucas, di ba ikaw ang nagturo sa kanya? Bakit kahit isang alagad lang, di niya matalo? Hindi ko siya tinuruan. Akala ko, ikaw ang nagturo. Si Mateo ang tinuruan ko. Ano? Kahit isang alagad, di niya matalo. Pinahiya niya ang pamilya Santos. Ana, walang kwenta. Kaya pala, tunay na hindi namin siya tinuruan. Kaya pala, kahit isang alagad lang, di niya matalo. Akala ko tamad lang siya. At sinabihan ko pa ng masasakit. Ang kubo ni Lucas. Masahol pa sa kwarto ng mga tauhan. Pag natutulog, sa dayami lang siya natutulog. Chimayo, sa loob ng 20 taon, ito ang pinakamasaya kong araw. May pamilya na ako, hindi na ako aapiin, at hindi na ako tatawaging bastardo. Shifu, pinayuhan ko si Mateo na magpasukin ang bawal na lugar, pero siya... Mateo! Swell! Nangas kang pasukin ang bawal na lugar. Sa pamilya Santos, masahol pa sa aso. Baka para sa Camila, ang pag-iral ko ay isang malaking pagkakamali. Nung nawala ako, dapat di na ako hinanap. Alis na ako. Maging masaya kayo. Mula ngayon, malawak ang mundo. Wala nang makakapigil sa akin. Hindi, hahanapin ko siya. Maricel, bago mo siya hanapin, tingnan mo to. Nahanap to sa kwarto ni Lucas. Ano? Ito ba yung napalit ng dugo sa akin noon? Ito ba yung napalit ng dugo sa akin noon? Ang mahirap ng dugo? Si Lucas pala. Mateo Santos. Ang napalit ng dugo sa akin noon. Hindi ikaw. Inagaw mo ang pasasalamat at konsensya ko para kay Lucas. Ate Maricel? Hindi ganyan. Ang alitap-tap ng dugo ay nakadepende sa nagpalit ng dugo. Kung hindi, si Lucas ang nagpalit ng dugo sa akin. Bakit nasa kanya ang uod? Bakit mo ginawa to? Nahirapan mo si Lucas. Ang dami niyang tiniis. Ako, ang sarili niyang ina. Ang nagtulak sa kanya sa ganito. Kami ang may utang sa kanya. Lucas, mali ang akala ko sa'yo. Mateo Santos. Dahil sa'yo, ulit-ulit kong sinaktan ang taong mahal ko. Kung si Lucas, mapahamak man, hinding-hindi kita palalampasin. Donya, nahanap na po ang pangganay na Gino. Nasa pantalan. Panggalan? Tara! Ate Maricel! Huwag kang umalis! Ate Maricel! Tumapi ka! Lucas! Lucas! Lucas, mali ako. Kailangan maghintay ka. Ramon! Bilis! Bilis pa! Lucas! Mali talaga ako! Lucas, anong iba pa? Ang di namin alam. Maestro, pasensya sa paghihintay. Oh, ano? Sa huli? Di ba't ako pa rin ang nakapanloko sa'yo? Hindi ka makakatakas sa akin. Lolo, tama na. Lucas, taon nakita ang pinag-uusapan ni Lolo. Sa wakas, nakita ng personal. Ngayon, kapatid sa turo na kita. Itinakwil ko ng pamilya Santos. Rafael na ang pangalan ko. Wala ng Lucas. Sige, Rafael, kapatid sa turo. Kahit ikaw ang huling alagad ni Lolo, mas bata ka sa akin. Kaya sa akin, tawagin mo kong ate sa turo, ha? Tama na yan. Aalis na ang barko.
Tara. Mula ngayon, si Rafael na ang pangalan ko. Bagong buhay na. Kapatid, alam ba ng pamilya mo na aalis ka? Ngayong nagbago na ang pangalan ko, wala na akong pamilya. Okay lang. Tayo na ang pamilya mo. Tara! Lucas! Lucas! Ang kabayo ni Lucas! Bilis! Lucas! 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 Sumabi! Lucas! Paalam. Lucas! Lucas! Nasaan ka na ba? Lucas! Lucas! Umuwi ka na, Lucas! Tuturuan kita ng sarili kong kamay. Hindi na ako mga happy. Lucas! Lucas! Ikaw, wish it, ikaw na bata ka. 3 taon lang tinalo mo na ako. Bakit ang bilis mong umunlad? Wala nang saya. Galit na ako. Lolo, wag ka nang magalit. 3 taon lang, tinalo na niya si Lolo. Naging numero 1 sa tala ng mandirigma. Ang bilis niyang matuto, parang imposible. Anong maganda doon? Maestro, lahat ng ito dahil po sa inyo, ate-ate. Aba, ang tamis ng bibig mo. Gutom ka na, no? Kain na tayo. Tara! Tada! Ikaw na bata ka. Swerte mo naman. Ang daming pagkain dito. Lahat to, gawa ng apo ko, si Angela mismo. Lolo, aupo na kayo at kumain, dali. Ikaw na bata ka. Ilabas mo ang kamay mo. May ibibigay ako sa'yo. Sa'yo na ang San Agustin. Maestro, ito... Ang San Agustin, sa'yo na. Tiwala ako sa pamumuno mo, ang San Agustin ay tiyak na uunlad at lalong gaganda. Noon, ang pamilya Santos ay naniniwalang walang talento sa martial arts. Ngayon, ako na ang numero 1 sa tala ng mandirigma. Kumbaga, napatunayan ko ng sarili ko. Rafael, 3 taon ka nang hinahanap ng pamilya Santos. Anong iniisip mo ngayon? Si Lucas ang hinahanap nila. Ako na si Rafael na yan. Mabuti! Sa sinabi mong yan, nakalaya ka na. Kung ganon, ang 3 taon ng pagtanggap ng bagong alagad ng San Agustin, ikaw na ang maging kinatawan ko. Sa araw na yon, lahat ng malalaking pamilya ay dadalo, pati ang pamilya Santos. Sa tuwing nababanggit ang pamilya Santos, nadagalit ako, lalo na yang walang kwenta mong kapatid. Nitong mga taon, ang dami niyang inilom na pildoras. Kung tutuusin, dapat nasa tala ng mandirigma na siya sa ikanubyenta. Ginamit ang lahat ng pamilya, pero ikanubyenta lang sa tala. Kung ganon, subukan natin. Galing! Mateo, ang 3 taon ng pagtanggap ng alagad ng San Agustin nagsimula na. Sabi raw, ang punong tagahusga ng pagtanggap na to ay si Rafael, ang alagad ng mandirigmang banal. Rafael? Siya ang idolo ng lahat ng mandirigma! Sa loob lang ng 3 taon, naging pinakamataas sa tala ng mandirigma. Sa buong samahan ng mandirigma, walang makakapantay sa kanya. Tsaka, balita ko, 28 pa lang siya. Ang potensyal niya sa martial arts ay walang katapusan. Magaling ka rin.
Pagkatapos ang iyong demonyo, sa 3 taon lang, naging ika-90 sa tala. Rafael. Magugustuhan ka niya. Kapag nakapasok ka sa San Agustin, walang mangangahas sa pamilya Santos. 28. Si Lucas na yon, 28 na rin siguro. Oo nga, ang Lucas ko. Hanggang ngayon, di ko alam kung nasaan na siya. Ang Lucas ko. 3 taon na at iniisip pa rin nila ang walang kwenta. Ito na pala ang pagtanggap ng alagad ng San Agustin. Ang daming tao. Sana makita ko si Rafael. Mas maganda pa sana. Tiwala lang anak. Mapapasa ka sa San Agustin at makakasama mo si Rafael bilang kapatid sa turo. Opo. Maraming espada! Si Rafael! Ang pinakamataas sa tala! Ano? Nandito! Si Rafael! Rafael! Pwede po ba turuan niyo ako? Rafael! Paborito ko po kayo! Si Rafael na! Rafael, pwede po bang tulungan niyo ako? Siyempre. Lucas! Ikaw? Lucas! Bakit ikaw? Mali ang tao mo. Akala ko ba umalis ka na? Bakit na pa bumalik? Babawiin mo ang sa akin? Sabi ko na, mali ang tao mo. Mateo! Lucas! Mateo! Ikaw! Lucas? Bakit ka nandito? Lucas? Saan ka napunta nitong mga taon? Lucas, matagal na kitang hinahanap. Patawad sa nagawa namin. Si Mateo lang ang inasikaso namin. Pinabayaan ka namin. Umuwi ka na sa akin, ha? Hindi ako ang Lucas na sinasabi niyo. Ako si Rafael. Lucas, umuwi ka na. Mula pagkabata, wala kang talento sa martial arts. Paano ka magiging ang Rafael na pinakamataas sa tala ng mandirigma? Lucas, basta't umuwi ka sa amin, babawi si tatay sa'yo. Lucas, alam ko na ang lahat ng katotohanan. Ikaw ang nagpalit ng dugo sa akin. Pakakasalan kita. Umuwi ka na sa akin, ha? Ulitin ko. Hindi ko kayo kilala. Lucas! Ate Maricel, ayos ka lang ba? Sino ka? Sa pagtanggap ng bagong alagad, nang-aakit ka? Ako si Santa Angela ng San Agustin. Subukan niyong pastusin si Rafael. Kalaban niyo ang buong San Agustin. Santa Angela pala. Baka nagkakamali lang tayo. Maligaw? Narinig ko ang lahat. Wala namang magulang na ganyan. Sa isang ampon na di kadugo, ibibigay ang lahat. Pero sa sariling anak, mabangis. Katawa-tawa! Angela, huwag na nating sayangin ang oras. Tara na. Hindi pa talaga siya si Lucas. Kung si Lucas siya, hindi niya matatanggap ang suntok ko. Mateo Santos, ulit-ulit mong ginugulo ang pagtanggap ng alagad. Binastos mo si Rafael. Binastos mo ang San Agustin. Kaya kinakansela ko ang pagtanghal ng pamilya Santos. Basura lang si Lucas. Imposible!
Si Rafael! Ang idolo ko! Wala kang karapatan na i-disqualify ako! Nobyembre 90 ako sa tala ng mandirigma! Pag nalaman to ng puno na inaapi niyo ako, malalagot kayo! Rent noipi lang. Hindi ka pa rin bagay sa San Agustin. Maraming alagad ang sasali rito. Kung dahil lang sa kanya at i-disqualify mo ko, hindi yan matatanggap ng lahat. Santa Angela, nadala lang po ang anak ko. Pakibigyan po siya ng isa pang pagkakataon. Kung gusto ni Oga ihiyan, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Dito lamang po sa upuan. Kung sa 10 galaw, matatamaan mo ko, panalo ka na. Diretso kang papasok sa San Agustin. Sige, harapin kita. Lucas, akala mo, 3 taon kang nawala. Di na kita makikilala. Ngayon, papatayin ko ang pangalan mo. Wala ka nang matitirang kahit ano. Yan lang. Sige, kung gusto mo. Dalawa na lang. Mamatay ka! Lucas! Lucas! Hollow count. Binigay ni Mateo ang lahat. Pero kahit ang laylayan niya, di niya mahawakan. Hindi kaya siya talaga ang Lucas ko. Paano ako natalo? Siya ang may gawa nito. Siya ang nanggulo sa likod. Matuto kang tumanggap. O ang pamilya Santos ay wala man lang dignidad? Adoptive son nga naman, walang moto. Ikaw! Mateo, mas magaling siya sa'yo. Umuwi na tayo. Ang San Agustin ay hindi pwedeng banggain ng pamilya Santos. Lucas, alam ko sa pamilya Santos, nagtiis ka ng husto. Kasalanan namin. 3 taon kitang hinanap. Saan ka ba nagpunta? Araw-gabi akong nag-alala. Nag-alala akong baka sa labas. Mapahamak ka. Lucas. Umuwi ka na sa akin, ha? Lucas, alam kong may sama ka ng loob. Kasalanan ko noon. Akala ko kasi wala kang talento sa martial arts. Kaya mas binigyan ko ng atensyon si Mateo. Para pag siya na ang maging puno, dahil sa utang na loob niya sa amin, aalagaan ka niya. Ay, sa huli, kasalanan namin. Ulitin ko ulit. Hindi ako si Lucas. Ako si Rafael. Tay! Naku po, Tay! Bumalik na po kayo! Ang mga taga-samahan ng anino, pinasok ang mansyon natin. Gusto nila aduin ang pinakamataas na kasanayan. Ano? 5 taon nang ipinapasa ang kasanayan. Tanging mga puno lang ang makakakuha nito. Ito ang pundasyon ng ating pamilya. Hinding-hindi ito masusunod. Malaking problema ito. Tito Ramon, samahan ko po kayo. Sige, tara na! Samahan ng anino. Ang samahan ng anino ay lalong aktibo. Binabawi nila ang mga pinakamataas na kasanayan at pinapatay ang buong pamilya. Makadi makayanan ng pamilya Santos.
Bilang pinuno ng samahan ng mandirigma, hindi tayo pwedeng tumunganga lang. Titingnan ko ang pamilya Santos. Ikaw na ang bahala rito. Mainga ka. Pamilya Santos, na yon ang katapusan ninyo! Ang lakas ng loob ninyo! Kala nyo ba walang tao sa pamilya Santos? Ang lakas ng loob ninyo! Akala nyo ba walang tao sa pamilya Santos? Mga hamak! Nangangahas kayong manggulo sa pamilya Santos! Sandang tao ng nakaraan. Sikat pa ang pamilya Santos. Pero ngayon, wala na kayo. Sa buong pamilya Santos, ang lihim na aklat lang ng puno ang may kwenta. Isuko nyo ang lihim na aklat at palalagpasin ko kayo. Kundi, sa impyerno na kayong lahat. Ang lakas ng loob mo! Isabel, ayos ka lang? Mga inutil. Sino ba? Si Mateo, ang pinakamagaling sa pamilya Santos. At ikanaiti sa tala ng mandirigma. Tiyak ng mga hamak na to ay pababagsakin niya. Tama! Si Mateo ang pag-asa ng pamilya Santos. Mateo, ikaw na ang bahala. Tay, dahil naghahanap siya ng kamatayan, bibigyan ko siya. Ang pamilya Santos talagang kakaiba. Pinabayaan ng sariling anak, pero ang ampon ang pinagkakaguluhan. So what, tung ika-90 ka sa tala? Ngayon, mag-e-ensayo na ako. Tama na ang satsat. Laban na! Wala sa isang pasurang tulad mo. Isang kamay ko lang ay sapat na. Mateo! Ayos ka lang? Ito pala ang pamilya Santos. Ang inalagaan ninyo ng mahigit 20 taon ay ganito lang pala kahina. At yung anak ninyong nasa labas, baka mas mahina pa. Baka sa labas, nagpapakantot na lang, kaya di na makabalik. Tumahimik! Yabang mo! Talim! Tura mo! Itay! Tura mo! Itay! Sino ka? Ikaw! Ikaw! Ikaw pa rin. O kaya kayong mga basurang Santos, sugod na. Ngayon, ang pamilya Santos ay nasa panganib. Ano pang hinihintay nyo? Mateo, sukuri mo na! Laban hanggang kamatayan! Ang pamilya Santos, hindi pwedeng mapahiya! Ita, sige na! Sige na! Ikaw! 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 Ikaw ang pamilya Santos. Huling pag-asa. Sugod! Sige! Dahil ikaw ang pag-asa ng Santos, ikaw ang alay ko.
magiging alay ka sa langit. Gino, napakalakas nyo. Hindi po ako makakapantay. Pakiusap po, patawarin nyo ang buhay ko. Payag po ako na maging alipin nyo. Isa pa po, hindi naman po ako Santos. Hayop ka! Aba, isang tapat na aso. Ramon Santos. Siya pala yan ang tagapagmana na 20 taon mong inalagaan. At para sa kanya, sinaktan mo pa ang sarili mong anak. At sa huli, naging aso mo pa ako. Ang pamilya Santos, siguro dahil sa kasamaan nyo, sa mga anak nyo napunta ang karma, no? Ang ampon, duwag. Ang tunay na anak, wala ring kwenta. Narinig ko sa mga laban, laging huli. Ang tagal na niyang di bumabalik. Siguradong mahina siya at pinatay na sa labas. Kung ako sa'yo at may 2 anak na ganyan, matagal na akong nagpakamatay sa harap ng mga ninuno. Anak kong si Lucas. Kahit wala siyang talento sa laban, pero may tanggal siya. Di ako. Lucas! Nasaan ka na? Ikaw ang laging pinagmamalaki ni Itay! Sa puso niya, ganito pala ang iniisip niya. Mga walang kwenta niyong Santos. Sayang lang ang lihim na aklat nyo. Magtino na kayo. Ibigay nyo na sa akin ang lihim na aklat. Kalokohan! Mandirigma ang pamilya Santos. 1,000 taon nang pinamana ang aklat. Para isuko ang aklat, kailangan muna akong mamatay dito. Itay, ibigay na po. Kahit na maging aso ng anino, mas mabuti pa yan kaysa mamatay. Hayop ka! Sayang lang ang pag-aalaga ko sa'yo. Pinipili mo mamatay. Kung ayaw mo, papatayin ko ang mga Santos. Hanggang sa ibigay mo yan. Sige! Tura mo! Sino ka? Tagapagtanggol. Ang mga pakialamero dapat mamatay. Itay! Tura mo! Ikaw, bakit mo ako sinakip? Kahit nakamaskara ka, kilala ko ang mga mata mong kamukha ng anak ko. Alam kong ikaw si Rafael, pero sa'yo, parang nakikita ko si Lucas. Hihingi lang ako ng pabor. Pag nawasak ang pamilya ko, protektahan mo si Lucas. Tago! Papatayin kita! Ang mga Santos, dakpin nyo! Wala akong oras makabala. Huling babala ko na to. Ibigay nyo ang lihim na aklat o mamamatay silang lahat. Itay! Hubag! Ang tigas ng ulo nyo! Ibigay ang aklat at mabubuhay kayo! Hindi ba't mas mabuti pang mabuhay? Puno! Mas mabuti pang mamatay! Mas mabuti pang mamatay! Buti na lang umalis si Lucas. Naiwasan niya ang trahedyang ito. Pero nadamay si Maricel
Kung hindi nag-donate ng dugo si Lucas, matagal na sana akong patay. Sana lang sa labas. Ligtas siya at malusog. Narinig mo? Ang pamilya Santos, mas mabuting mamatay! Kung ganyan kayo katigas, di mamatay na kayo. Inay! Tara mo! Pakiusap! Protektahan mo ang anak ko. Ngayon, hindi mo magagalaw ang pamilya Santos. Sino siya? Grabe, ang galing niya. Ang likod niya, mahat parang pamilyar. Sino ka? Ang lakas ng loob mong kalabanin! Ang samahan ng anino! Ang samahan ng anino, salot sa lahat. Pumatay sa lahat ng lahi. Ngayon, mapapatupad ako ng katarungan at uubusin ko kayo. Ang yabang mo. Kanina, kalahati lang ng lakas ko ang ginamit. Kaya ka nakalusot. Ngayon, papatayin na kita. Mag-ingat ka. Maraming lihim na aklat ang natutunan ni Jose Reyes. Napakahirap ng galaw niya. Mahirap siyang kalabanin. Sa harap ng tunay na lakas, mga patibong lang yan. Itong teknik ng Pamilya Cruz! Di ko akalain na ang lihim na aklat ng Pamilya Cruz ay ninakaw din nila. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na! Hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ko, ang puno namin hindi kanya palalampasin. Ang puno na anino? Ang puno namin ay ang pangalawa sa tala ng mandirigma. Maliban sa tagapagmana ng San Agustin, walang makakapantay sa kanya. Mag-isip-isip ka. Lumuhod ka na. Magpasakop ka. Maglingkod sa anino. Hayaan kang mabuhay. Isa lang siyang pangalawa. Wala yan sa akin. Ang yabang mo! Huwag mo sabihing ikaw ang tagapagmana ng San Agustin, ang numero 1 sa tala, si Rafael? Paano kung ako nga? Yung basurang si Lucas dati, nagpanggap pang si Rafael. Ngayon, isa na namang impostor. Ramon, kung matino ka, ibigay mo na ang lihim na aklat at magpasakop sa anino. Kundi, pagdating ng puno, hindi niya kayo palalampasin. Mateo, tao ka pa ba? Mateo! Ilang dekada ka naming pinalaki. Binuhos namin ang lahat sa'yo. Di ko akalain. Isang hayop ang pinalaki namin. Pinilit mo ko. Isa pa, hindi na ako taga Santos. Kaya
Ilang dekada kanilang pinalaki at pinalayas pa ang sariling anak. Di nila inasahan na isang taksil ang pinalaki nila. Anong pakialam mo? Wala kang utang na loob. Traidor ka sa pamilya. Sige, pagkatapos ko kay Jose Reyes, ikaw naman ang susunod. Ang gumalaw sa tao ko, gusto nyo mamatay lahat? Ang lakas ng loob ninyong galawin ng tao ko. Ang lakas ng loob ninyo, Pamilya Santos. Nandito na ang puno. Kayong mga Santos, walang makakatakas. Puno, ayaw nilang ibigay ang lihim na aklat. At yung pasaway na yon, nagmayabang pa. Uubusin daw niya ang buong samahan ng anino. Kung ganon, di kayo marunong tumanggap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na magiging dugo ang Pamilya Santos. Puno, mula ngayon, hindi na ako isang Santos. Ikaw na po ang susundin ko, Puno. Maglilingkod po ako. Mateo! Di ko akalain na ganyan ka pala. Sunod-sunuran ka lang, wala kang dangal. Kadiri ka! Mateo, ang pamilya natin, matagal ka naming pinalaki. Binigyan ka namin ng maraming pagmamahal. Pinabayaan pa naming umalis si Lucas. Ganito mo lang ba kami babalikan? Binigyan niyo ako ng maraming pagmamahal. Mula nang bumalik si Lucas, ang pagmamahal niyo ay sa kanya na. Pati ikaw. Di ba tayo dapat ang magkasintahan? Sabay tayong lumaki. Bakit? Bakit? Pagbalik ni Lucas, nagkagusto ka agad sa kanya. Bakit? Mateo, kahit ampon ka lang, sa puso namin, tunay na anak ka. At balak pa namin na ipasa sa iyo ang pamumuno, huwag ka nang magmatigas. Ang pamumuno, pinagtawanan niyo lang si Lucas dahil walang talento. Pinahiya niya ang pamilya. Kaya sa talento ko kayo umasa. Kaya ako ang pinalaki niyo. Swell! Anong gagawin mo? Mula ngayon, ako, si Mateo, ay wala nang kinalaman sa Pamilya Santos. Ikaw! Puno, alam ko ang lihim na aklat ng Santos at kung nasaan ito, basta't patawarin niyo lang ako, handa akong ibigay sa inyo ang aklat. Gusto ko ang tulad mo, marunong kang kumilos. Basta't ibigay mo sa akin ang aklat, tatanggapin kita sa aking piling. At magiging miyembro ka ng samahan ng anino. Salamat po, Puno. Traidor! Gusto mo aklat? Dadaan ka muna sa aming bangkay! Ito ang Santos. Pinakain ng mahigit 20 taon, binuhos ang lahat para sa tagapagmana. Ang matalino, sumusunod. Magaling ka rin pala lumaban. Lumuhod ka at maging aso ko. At palalagpasin kita. Ikaw? Hindi ka karapat-dapat. Patay ka na! Ang yabang mo pa rin! Hindi ka takot mamatay! Tingnan natin, pagpatay ka na, kung matigas pa rin ang bibig mo. Ngayon, magpapakita ako ng leksyon. Lucas! Siya pala. Ang misteryoso mandirigma. Si kapatid pala. Ikaw na naman. Si Lucas, di pa marunong lumaban 3 taon ng nakaraan. Ngayon, ang galing na niya. Ang galing. May pag-asa na ang Pamilya Santos. Lucas, niligtas mo ang Pamilya Santos. Pinatawad mo na ba kami? Hindi. Hindi akong Lucas na sinasabi niyo. Ako, si Rafael. Si Rafael, ang numero 1 sa tala ng mandirigma. Puno, imposibleng si Rafael siya. Isa lang siyang taga-Santos. Si Lucas ang walang kwenta. Nagpapanggap lang siyang si Rafael. Tama ka, si Rafael ang tagapagmana ng San Agustin. Imposibleng ipagtanggol niya ang hamak na Pamilya Santos. Nagpapanggap kang tagapagmana. Gusto mo bang mamatay? Mga hanggal. Lucas!
Kahit maging abo ka pa, hindi kita malilimutan. Alam mo lang kasing hindi pa nagpapakita si Rafael, kaya ka napapanggap. Gusto mong gamitin ang pangalan niya para iligtas ang pamilya Santos. Asa ka? Ang San Agustin, ang numero 1. Ang puno mismo, si Don Enrique Agustin, ang nagturo sa akin. Nagpapanggap kang tagapagmana? Na yon, para sa San Agustin, tatapusin kita. Papatayin mo siya. Sa bangkay ko ka palang dadaan. Tama. Papatain mo siya? Dadaan ka muna sa amin. Gusto niyo siyang patayin? Dadaan muna kayo sa amin. Pati kami. Kayo, bakit niyo to ginagawa? Kahit hindi ka ang Lucas ko, pero sa pamilya namin, nakapagligtas ka. Saka, ikaw at si Lucas, magkamuhang magkamuha. Ituring niyo na lang na ito ang aming pagbabayad salap. Pinipigilan namin sila. Takbo na. Tatakas. Asa! Walang makakatakas na yon. Sa lakas mo, di mo kaya. Patayin mo ako, mamamatay silang lahat. Peke kang tagapagmana. Pag nalaman ng San Agustin, ipapahamak ang pamilya Santos. Kung ganon, edi isumbong mo na sa San Agustin. Di mo kaya. Ako na lang ang tutulong. Tatawagin ko ang San Agustin. O ano? Lagot! Nasa panganib si Rafael! Mga alagad, makinig! Sumama sa akin sa pamilya Santos. Ngayon din! Opo! Ang samahan ng anino, puro kasamaan ang ginagawa. Na yon, hindi ko kayo palalampasin. Akala mo ba sa isang putok lang, darating ang San Agustin? Asa ka pa? Nung pagtanggap ng bagong alagad, nandoon din ang santa ng San Agustin. At pinagdududahan mo pa rin ang pagkatao ni Rafael? Wala ka talagang utak. Baka peke rin niyang santa. Para lang di ako makasali sa pagsusulit. Para sirain ang kinabukasan ko. Bigyan nyo lang ako ng lihim na aklat at hindi ko kayo gagalawin, kundi papatayin ko kayong lahat. Narinig niyo? Ibigay niyo na ang lihim na aklat at magpasakop sa samahan ng anino. Kundi ngayon, ang pamilya Santos ay mawawasak. Ngayon, ang pamilya Santos ay babagsak. 100 taon nang pinagpasapasahan ang lihim na aklat. Kahit sirain ko pa ito, hindi ko ito ibibigay sa inyong mga salot. Halis na. Wala ka namang kinalaman dito. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Ayos lang. Hindi nila ako kaya. Patay na, ang yabang mo pa rin. Tingnan natin kung sinong magliligtas sa inyo. Mamatay na kayo. Sige! Sinong manggangahas? Punong anino, Tomas Reyes. Nagpupugay po, Santa. Walang hiya ka! Narito na ang Santa ng San Agustin. Maghanda ka na sa kamatayan mo! Santa, nagpapanggap po siya bilang tagapagmana ng San Agustin. Lagi niyang sinasabing si Rafael Santos siya. Pinaparusahan ko na, sana siya. Parusahan? At ikaw pa? Kapatid, ayos ka lang ba? Nagpupugay po, tagapagmana! Tagapagmana? Siya nga, ang pinakamataas sa tala, si Rafael. Nandito ang tagapagmana! Maliligtas na ang pamilya Santos! Siya nga, ang tagapagmana, si Rafael. Santa, isa lang siyang walang kwentang anak ng Santos.
Paano siya magiging tagapagmana? Huwag po kayo magpalinlang. Ano? Pinagdududahan mo ako? Hindi po. Anong nangyayari? Di ba't lagi mong sinasabi na hindi siya si Rafael? Puno. Siya nga po ang walang kwenta ng Santos. Nagkamali po kayo sa Santa? Itong babae, kasabot lang ni Lucas. Paano siya magiging ang Santa ng San Agustin? Kago! Paano ko malilimutan ng Santa? Hayop ka. Kung di dahil sa'yo, paano ko magagalit ang tagapagmana? Paano ko maling kilala ang Santa? Hayop ka! Kung di dahil sa'yo, paano ko magagalit ang tagapagmana? Imposible. Paano siya si Rafael? Tagapagmana! Nagkamali po ako. Nabulag po ako. Di ko po kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo na po ako. Di ba sabi mo wala akong alam? At gagawin akong halimbawa? Di ba sabi mo nagpapanggap akong tagapagmana? At ipaparusahan mo ako para sa San Agustin? Tagapagmana! Siya! Itong walang hiya! Kung hindi dahil sa kanya, paano ko kayo alipusta? Kahit anong tapang ko, hindi ko kayo lalabanan! Di mo ko kayang labanan. Pero nangahas kang pumatay at agawin ng mga sikreto. Sa mundong ito, ang malakas ang nag-aari. Gusto ko lang naman ang sikreto ng pamilya Santos. Sila ang napumilit. Malakas ang nagahari? Kung ganon, ang San Agustin ay pwedeng basta na lang lipulin ang samahan ng aninyo. Santa, dahil nagkita na tayo, pakiusap, tulungan niyo ako. Ang samahan ng anino, ginamit ang pangalan ng San Agustin para sa mga masasamang gawain. Dapat matagal na kayong patay. Pag-agaw ng sikreto, paglipol na ng kan, nagpahamak sa mundo ng mandirigma. Ngayon, ako, ang tagapagmana, ay magpapatupad ng katarungan at uubusin kayo. Ngayon, maghihiganti ako. Uubusin ko kayo. Tagapagmana, pakiusap, buhayin niyo ko. Ang malihim na aklat ng mga angkan, ibibigay ko sa inyo. Pag nakuha niyo ang mga aklat na to, lalo lang lalakas ang inyong pagsasanay. Ang mga aklat na yan ay yaman ng mga angkan. Ngayon, ang dugo mo ang gagamitin ko para sa mga kaluluwa nila. Ibig sabihin, patay na talaga ako ngayon? Tama. Ang asong napipilitan kung makagat. Kaya huwag niyo kong sisisihin. Thomas, patay ka na, lumalaban ka pa? Parang langgam na lumalaban sa sasakyan, wala ka sa lugar. Tinatawag ko kayong Santa at tagapagmana para lang sa inyo. Pero ayaw niyo pala. Kaya huwag niyo kong sisisihin kung maging malupit ako. Katawa-tawa. Ang samahan ng anino nyo, ano magagawa nyo sa San Agustin? Hindi ba ninyo gustong malaman kung bakit namin kinukuha ang mga lihim na aklat? Paki. Dahil sa likod namin, may taga-ibang lahi kaming mandirigma. Isa siyang mandirigmang banal sa tuktok. Kahit si Don Enrique Agustin pa, magkakapantay sila. Ang San Agustin ninyo, madali lang nating ubusin. Basta't maibigay ko sa kanila ang mga lihim na aklat, tayo na ang pinakamalakas na samahan. Kumampi sa tayo at pinatay ang kapwa. Ngayon, ikaw ang unang mamamatay. Kahit patayin niyo ako, ang San Agustin niyo ay mamamatay din. Kahit sino pa, mamamatay ang mananalakay. Kahit sino ang lumabag, mamamatay! Ikaw na. Tagapagmana, mali po ako. Nabulag po ako. Akala ko po kayo yung inutil na si Lucas. Kaya po kayo lagi kong inaatake. Pakiusap, patawarin niyo ako. Patawarin ka? Traidor ka sa pamilya. Hindi ako ang dapat mong lapitan. Tay, nagkamali po ako. Magmakaawa ka sa tagapagmana. Tay, magbabayad law po ako sa pamilya Santos. Magbabago na po ako. Wala kang utang na loob! Hayop ka! Tumabi ka! Nay, may kamali po talaga ako. Alam po sa mahigit na 20 taon na pag-aalaga niyo sa akin. Patawarin niyo na po ako. Gusto ko lang pong mabuhay.
Nay, nagkamali po ako. Ngayon mo lang naalala ang pagiging mag-ina? Ngayon mo lang naalala na mahigit 20 taon ka namin pinalaki? Kanina, pinipilit mo kaming mamatay. Bakit hindi mo naalala nun? Kanina, nadala lang po ako kanina. Nay, magmakaawa ka lang po. Mula ngayon, ako po'y magpapakabait sa inyo. Ate, magmakaawa ka para sa akin. Magsalita ka naman, ate! Ate, di ba tinakoy mo na ang pamilya Santos? Di ba tinakoy mo na ang pamilya Santos? Nadala lang ako kanina. Nadala lang ako, ate. Inay, magkasama tayong nanirahan ng maraming taon. Hahayaan niyo ba akong mamatay? Walang pumipilit sa'yo. Pinili mo yan. Ate Maricel, alang-alang na lang sa ating pinagsamahan at pagkakasama ng maraming taon. Iligtas mo ko. Magmakaawa ka para sa akin. Ayokong mamatay. Ayokong talagang mamatay. Ang pinagsamahan natin ay matagal nang nawala noong nagpanggap kang si Lucas para iligtas ako. Traitor ka. Napakasama mo. Itong nangyari sa'yo ay nararapat lang sa'yo. Sa pamilya Santos, mahigit 20 taon akong nanirahan. Matagal ko na kayong tinuring na magulang. Hahayaan niyo lang ba akong mamatay? Ang lupit ninyo! Mateo Santos! Noon, nagmamalimos ka sa kalsada. Munti kang mamatay sa gutom sa snow. Inampunta ni Inay at ni Itay. Tinuri kang tunay na anak. Maingat kang inalagaan. Binuhos nila ang buong pamilya sa'yo. Pero ikaw, wala kang utang na loob. Una, nagplano ka para pagdudahan namin si Lucas. Pinatalsik mo siya. Ngayon, nagtaksil ka pa sa pamilya. Hayop ka! Inampon niyo ako. Dahil lang si Lucas, ang walang kwenta ay nawala. Ginawa niyo lang akong kapalit niya. Ang pag-aalaga niyo sa akin ay para lang maibsan ang konsensyo niyo sa pagkawala ni Lucas. Ikaw! Ikaw! At kayong lahat. Nang bumalik si Lucas at nalaman niyo na hindi siya magagamot, lalo niyo pa akong inalagaan. Para lang pag ako na ang puno, aalagaan ko siya, di ba? Sa inyo, isa lang akong gamit. Tandaan niyo to. Bago umalis si Lucas, ako mismo ang nagpapagsak sa kanya. Ang tagal niyang di bumalik. Baka patay na sa labas. Ha? Anong sinabi mo? Ikaw! Suwel kang anak ka! Ikaw! Don Ramon! Doktor! Doktor, bilis! Don Ramon, tayo niyo si Don Ramon. Mateo Santos! Kapag may mangyari kay tatay, ako mismo ang papatay sa'yo. Kamusta na si Don Ramon? Nasugatan si Don Ramon kanina. Malaki na ang nawalang dugo. Nagkaganyan dahil sa matinding emosyon. Nagpasanib ang dugo sa puso. Kailangan ng dugong-dugo para magamot. Gamitin niyo ang dugo ko para kay Tito Ramon. Hindi pwede. Kailangan ng dugo ng kadugo. Gamitin niyo ang sa akin. Maliligtas ni tatay sa dugo ko! Isabel, ikaw na ang pag-asa. Isabel, kamusta ka, senyorita? Senyorita. May panloob na pinsala ang senyorita. Kapag gumamit siya ng lakas, babaliktad ang dugo niya. Hindi pwede. Wala akong silbi. Ni si tatay, di ko mailigtas. Di mailigtas ni Isabel ang nag-iisang anak na matay pa sa labas. Ramon, ayaw mo kong tulungan. Na yon, di ka na rin mabubuhay, no? Don Ramon, ito na ba ang parusa natin? Ako na. Huwag! Lucas! Ikaw nga ang Lucas namin. Diba? Ikaw si Lucas namin. Diba? Ikaw nga ba si Lucas? Hindi. Imposible! Sabi mo kanina na ikaw si Rafael. Diba? Malalaman mo rin.
Gising nga ang puno. Si Rafael, ang pinakamataas sa tala ng mandirigma. Siya nga ang panganay na ginoo natin. Don Ramon, gising ka na? Hey! Anong nangyari sa akin? Sinira ang mga ugat mo at sumabog ang dugo sa puso mo. Niligtas ka ni Lucas. Si Lucas? Si Rafael. Siya nga ang Lucas natin. Lucas. Ikaw nga ba talaga si Lucas? Imposible. Nang umalis ako sa pamilya, naging alagad ako ni Maestro Enrique. Nangako kong wala ng Lucas. Kaya naging Rafael na ako. Bakit imposible? Basura si Lucas! Paano sa 3 taon lang naging pinakamataas sa tala ng mandirigma? Basura? Kayong mga bulag na hangal. Si Lucas ay may katawan ng mandirigma, isang biyaya sa 100 taon. Sa kaunting pagsasanay lang, mabilis siyang uunlad. Kung di nyo siya pinabayaan, matagal na siyang pinakamataas sa tala ng mandirigma. Ano? Ano? Katawan ng mandirigma? Katawan ng mandirigma. Kailangan ng lakas at gamot para ma-activate. Kaya pala di ko maramdaman ang lakas ni Lucas. Ako pala ang pumigil sa'yo. Lucas. Hayop ako. Lucas ko. Patawad, anak. Hindi. Imposible. Di ako naniniwala. Mateo Santos, patay ka na. Hindi ka pa rin nagsisisi. Lucas, anong gagawin mo sa akin? Nung mahanap ako, hindi ko iniisip na agawin ang pwesto mo. Pero lagi mo kong ipinapahamak. Ipinasok mo ko sa silid ng anino. Tinaga ang mga ugat ko. At pinahirapan. Sila ang nagpasok sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Lahat to dahil sa'yo. Ngayon, patawarin kita sa kamatayan. Pero hindi sa pagdurusa. Lucas, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ipaparanas ko sa'yo ang dinanas ko noon. Pinarusahan ko na siya. Kayo na ang bahala sa kanya. Bantay! Si Mateo Santos, ilabas sa mansyon! Mula ngayon, bawal nang pumasok! Mateo, kasalanan mo to. Angela, tara na. Lucas, noon, mali si Mama. Nagkamali si Mama. Pwede bang patawarin mo kami? Lucas, noon nabulag si Papa. Iloko ko ni Mateo. Marami akong nagawang masama sa'yo. Nagsisisi ako ng husto. Hindi ko hinihiling na patawarin mo kami. Hiling ko lang na kilalanin mo kami. Pwede ba? Lucas, alam kong noon, nagkasala ako sa'yo. Hiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Akala ko nun, nahanap ko ng pamilya ko. Buong puso tapat ako sa inyo. Gusto ko maging parte ng pamilya Santos. Pero ano mangyari? Lahat ng paghihirap ko, galing sa inyo. Walang hiya! Si Mateo ang magiging pinuno. Sa kanya ko, ipapasa ang kasanayan. Lucas, umamin ka. Lucas. Tama na. Mula nang magbago ako ng pangalan, nagpasya na ako na itigil ang lahat sa inyo. Ngayon, hindi na ako magagalit sa inyo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Gusto ko nang magpatuloy. Salamat sa inyo. Tara na. Lucas.
Kahit ano pa, nandito pa rin kami ni Maestro, ang pamilya mo. Angela, sa tingin mo ba wala akong kwenta? Pinagdesisyonan ko ng talikuran ng pamilya Santos at wala nang kinalaman sa kanila. Pero madali pa rin akong madala sa kanila. Tutal, kamag-anak mo sila. Hindi yan basta-basta makakalimutan. O di mo lang basta-basta pwedeng di pakialaman. Oh, salamat, Angela. Salamat sa'yo. Sa 3 taon, kasama mo ako. Kung hindi dahil sa inyo ni Maestro na laging nasa tabi ko, baka matagal na akong patay sa pamilya Santos. Isa kang henyo may katawan ng mandirigma. Kahit ano pa, magiging tanyag ka. Huwag mo yan isipin. Mamaya, kailangan kong iulat kay Maestro ang sinabi ni Tomas Reyes tungkol sa dayuhang mandirigmang banal. Sa pakiramdam ko, hindi ito ganoon kadali. Maestro! 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 Rafael! Angela, nakita mo ba si Maestro? Nag-retreat si Maestro. Sa ngayon, hindi na siya babalik. Sige. Yung tungkol sa tayuhan, ako na ang bahala. Ikaw naman, isa na lang ang kulang. Mula sa mandirigmang banal, magiging mandirigmang Diyos ka na. Dito ka na lang mag-ensayo. Sige, salamat Angela. Ituring mo na lang itong bayad mo sa akin. Itong huling meridian, kailangan ko dalang hintayin ng Maestro para tulungan akong buksan ito. Kapatid, nakabalik na ako. Pinagod ka, ate. Ang nasa likod ng samahan ng anino, may nalaman ka na ba? Dahil sa likod namin, may makapangyarihang dayuhan. Isa siyang mandirigmang banal na ganap na pinalakas. Kahit si Don Enrique Agustin pa, magkakapantay lang sila. Ang San Agustin ninyo, madali lang nating uubusin. Basta't tulungan ko sila na makuha ang lihim na aklat, tayo na ang numero 1 sa samahan ng mandirigma. 2 linggo ako nag-imbestiga, pero wala akong nakuha. Pero ngayon, may nakuha akong impormasyon. May nagpapanggap bilang puno ng San Agustin. May pulong daw sa Timog Probinsya bukas. Nagpapadala rin sila ng mga imbitasyon sa lahat ng tribo. Pero matagal na nag-iensayo ang Maestro at hindi ako nag-utos nito. Sigurado ka ba sa balitang yan? Sigurado. Alaga sa Timog Probinsya, nagbalita ng may panganib. At ito pa. Hindi mukhang peke ang imbitasyong to. Lagot. May patibong sa pulong na to. Ipaharama natin sila? Huli na. Sumama ka sa akin. Diretso tayo sa pulong. Tingnan natin kung sino may pakana nito. Sige. Huwag kang matakot. Titingnan ko. Mateo! Ang lakas ng loob kong gumalik! Ibigay niyo ang lihim na aklat. Dahil na lang sa pagiging mabait ninyo sa akin noon, laladpasin ko kayo. Asaka! Ayaw niyo sa mabuting usapan, ha? Mga tauhan, idakip sila, maganap, kahit sirain niyo ang buong mansyon,
kailangan nyo makuha ang lihim na aklat. Ikaw! Suhail kang anak ka! Bitawan ako! Nabulag talaga kami noon. Pinakain pa namin ang taong walang utang na loob. Nahanap na. Ito na. Dalhin sila. Nagsisisi ako na hindi ko pinatay ka ni Lucas noon. Mateo, bakit ka nandito? Nagpatawag ng pulong ang puno ng San Agustin. Inimbitahan ang lahat ng tribo. Kaya ako ang kinatawan ng Pamilya Santos. Pamilya Santos? Pinatawad na ba siya ng Pamilya Santos? Hindi ba't pinutol ko ang mga ugat mo at pinalaya sa Pamilya Santos? Bakit? Ayaw mo makita akong buo? Tandaan mo, ako ang paborito ng Pamilya Santos. Pero ikaw? Nagpanggap kang puno at nangahas ka pang pumunta rito. Akala mo ba walang tao sa San Agustin? Makinig kayo! Ang taksil na to, nagpanggap na puno ng San Agustin. Napakayabang! Ang ganitong pagtataksil, papatulan niyo ba? Ang puno ng San Agustin, nagpapanggap siya. Wala siyang takot mamatay. Dapat siyang parusahan. Lucas, kahit ikaw pa ang pinakamataas sa tala, ano naman kung ikaw ang puno? Basta't di ka kilala ng lahat, isa ka lang impostor. Kapag nahuli ka na, saka ko palang ipaghihiganti ang lahat. Duwak ka. Huwag mong isipin na lahat ay tulad mong basurang walang kwenta. Ikaw, Mateo, noon, tinanggal sa pamilya na parang aso. At ngayon, nangangahas ka pang manggigil dito? Parang may ganyan na. Pero si Mateo ang paborito ng mga Santos. Paano siya itataboy ng pamilya niya? Pero mapanggap na puno ng San Agustin ay malaking bagay. Tingnan natin. Mga kasama! Sa baywang niya, nakasabit ang token ng puno ng San Agustin. Pero si Lucas, isa lang siyang walang kwenta. Ni hindi pa nakapasok sa tala ng mandirigma, paano siya magiging puno ng San Agustin? At nangangahas pa siyang sabihin, di siya nagpapanggap. Tingin ko, minamaliit niya ang dangal ng San Agustin. Kung kayo'y makakatulong na hulihin ang salot na to, tiyak na malaki ang gantimpala ng puno. Magbukas kayo ng mata! Tingnan niyo ako! Ako ang santa ng San Agustin, si Angela Agustin. Pinagdududahan niyo ako? Gusto niyo bang kalabanin ang San Agustin? Tunay nga siyang santa. San Agustin, santang tao na? Anong puno pa ang hindi marangal? Si Lucas ay isang itinakwil ng pamilya, isang asong ulila. Anong karapatan niyang maging puno? Sa tingin ko, siguro gumamit siya ng maduming paraan para lokohin ang santa at maging kakampi. Linising mo ang pipik mo! Ite. Napakagaling ni Lucas. Naging puno siya sa murang edad. May katwiran yan. Walang patunay yan, mga kasama. Kung may makakamalang ng santa at gamitin ang kanyang posisyon para magpanggap na puno at mag-utos sa lahat ng mandirigma, nasaan ang dangal ng San Agustin? Ang batas ng samahan, nasaan na? Tama! Walang tanta! Walang saksi! Mahihirapan siyang maniwala. Tama! Hindi kami naniniwala! 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 Sa karapatan,
Sino ka, Mateo, para pagdudahan ako? Sa San Agustin, hindi tinitingnan ng edad. Lakas at danggal lang. Hindi pwede. Kailangan kong ipilitin na yun na isa siyang impostor. Hindi siya pwedeng makabangon. Lakas. Katapatan. Pinapaganda mo lang ang sarili mo. Isang puno ng San Agustin na ganito kabata. Pag kumalat yan, pakapagtawanan pa ng ibang samahan. Ang San Agustin ay walang pinipili sa talento. Kahit bata ang puno, siya'y katawan ng mandirigma. Ang galing niya'y lampas sa karaniwan. Si Don Enrique Agustin mismo ang natalaga sa kanya. Paano yan magiging peke? Huwag mong isipin na dahil santa ka, pwede ka nang mag-imbento. Nadnyanais lang siya sa pwesto ng puno! Kumampi sa santa para agawin ang pwesto. Ano ba talagang totoo? Pero sa huli, walang matibay na ebidensya. Mahirap paniwalaan. Mateo, palagi mong pinagdududahan ang pagkatao ko. Pero wala kang ebidensya. At nagpapalito ka lang. Lahat! Pinipili ng San Agustin ang pinakamahusay. Kung titingnan lang ang edad para maging bayani, yon ang tunay na pagkakalumaan. Utos ng puno ng San Agustin. Si Don Enrique Agustin. Imbestigahan ang pagkatao ni Lucas. Buti na lang, handa ako. Subukan mong patunayan. Matagal na nag-e-ensayo ang maestro. Paano niya isusulat yan? Halata namang peke yan. Madali lang magbinta. Eddie, magpakita ka ng ebidensya. Ito ang sagisag ng pulo ng San Agustin. Ang sagisag ay ang puno mismo. Ang sagisag na ito, tanging ang mga puno ng San Agustin ang makakapag-aktibo nito. Mateo Santos, ano pa ang masasabi mo? May hawak siyang token ng San Agustin. Ngayon, lilinisin ko ang samahan ng mandirigma. Ayaw ko sanang lumaban. Ikaw ang pumilit. Naibalik na ang lahat ng meridian mo. Lucas, akala mo ba, sa pagpira-piraso mo sa meridian ko, tapos na ang lahat? Ang sikreto ni Ginoong Kenji ay nagbigay sa akin ng mas malakas na lakas kaysa dati. Plano ko sa pulong na to ay puksain ang lahat, lipulin ang Pamilya Santos, at wasakin ang San Agustin. Noyong lumapit ka na, ang buhay mo na lang ang alay sa espada. Ingat! May elemento ng hapon sa atake niya. Itong espada, ginawa ni Ginoong Kenji gamit ang Black Iron at talagang pambawi sa mga sandata ng Timog Probinsya. Mamatay ka na. Lucas, tutulong ako. Tapos na. Tapos na. Dalhin sila. Lucas, tingnan natin kung gaano kakatigas ng puso. Subukan mo lang akong galawin. Ang buong Pamilya Santos ay magdudugo rito. Suwail! Kumampi ka sa mga hapon, pinatay ang Pamilya Santos at minakaw ang lihim na aklat. At ngayon, ginagamit mo pa kami bilang panangga! Mateo! Paano ka naging ganito kasama? Bitawan mo ako! Papatayin kita, traidor! Traidor?
Hindi ko kayo kailanman tinuring na pamilya. Kayo lang naman ay mga hakbang sa tagumpay ko. Lucas, hindi ka nila kailanman minahal. Bakit mo pa sila pinapahalagan? Sige na! Lucas! Pinag-iinitan ka niya. Huwag kang magpadala. Lucas, hayaan mo na kami. Ninakaw ang lihim na aklat. Kasalanan ko to bilang puno. Dapat matagal na akong namatay. Hindi kita hahayaang magpatalo sa hayop na yan. Ang tanggal ng San Agustin, kaligtasan ng samahan, ay higit na mahalaga kaysa buhay ko. Lucas. Lucas, kasalanan namin noon. Hayaan mo na kami. Lucas, mali ako. Naniwala ako sa chismis at pinabayaan kita. Ngayon, pakiusap ko lang, isipin mo ang sarili mo. Huwag dahil sa amin, masira ang San Agustin. Huwag hayaang ang Timog Probinsya ay mapahamak. Lucas. Sige na! Tumahimik ka! Nagpapanggap ka ba na mabait na anak? Sinong nanonood? Kasalanan mo! Inagaw mo ang lahat sa akin! Tumahimik ka! Ikaw ang may kasalanan! Kasalanan mo to! Patay ka na! Hindi ka pa rin nagsisisi! Mateo, huwag mong isipin na di kita papatayin. Lucas, subukan mo kong galawin. Pag ako namatay, ang mga santos sasama sa akin. Mateo! Wala kang puso! Tumabi! Wala kang utang na loob! Ang pamilya Santos, paano nagpalaki ng isang walang kwenta? Lucas, hayaan mo kami. Patayin mo na yung walang kwenta. Mateo! Hindi ka tao! Sa pamilya Santos, kailan ka ba naging kawawa? Ngayon, ginagamit mo ang buhay namin para bantaan si Lucas. Hindi ka ba takot sa karma? Lucas, patayin mo na! Patayin mo na, Lucas! Siyang may kasalanan. Bakit ako sinisisi ninyo? Lucas, papatayin mo ako! Hindi ka pa lalabasin ni Ginong Kenji! Ginong Kenji! Ginong Kenji! Papatayin kita! San galing ang tapang mo? At galawin ng tao ko? Kapatid, si Kenji ang nasa likod ng lahat. Ikaw na nga ang hinahanap ko. At ikaw pa mismo ang lumapit. Bata. Ang yabang mo naman. Pinamunuan mo ang mga Hapon at paulit-ulit na gumawa ng gulo sa Timog Probinsya. Pinatay mo ang mga kababayan ko. Ngayon, babayaran mo to ng dugo. Kung may utak ka, bumalik ka na sa lupang similangan mo. Baka maibigay pa kita ng buo. Ang yabang mo talaga. Ngayon, lahat kayong taga Timog Probinsya, mamamatay kayong lahat. Ang pulong sa Timog Probinsya ay isa lang namang patibong na inihanda ko. Lahat kayo rito, walang makakatakas. Lucas, sana hindi ka mapahamak. Ikaw! Dito ang parusa mo. Mateo! Tatakas ka pa? Ngayon ang katapusan mo? Tingnan natin kung may magliligtas pa sa'yo. Kayo, sobra na ang ginagawa ninyo. Papatayin niyo ako. Asa ka? Ginong Kenji, patayin mo na sila!
Iniligtas na kita noon. Ngayon, ikaw naman ang tutulong sa akin. Lago! Ang matagal nang nawawalang ba na teknik? Batas ng anino. Kenji, huwag kang magyabang! Lucas! Ngayon, kayong lahat, mamamatay na kayo. Kikyo! Kikyo! Maestro! Lolo, Lucas! Ayos ka lang ba? Angela, dalhin mo si Lucas para magpagamot. Ako na ang bahala. Kenji, payo ko sa'yo, huwag ka nang gumawa ng masama. Dong Enrique, ilang dekada na, hindi ko akalain na mahilig ka pa rin makialam. Kenji, dapat pareho tayong nasa isang samahan. Dapat tayo'y nasa tuwid na landas. Di ko akalain na puro masamang gawain ang tinutunan mo. Sa Timog Probinsya, ang mga kasalanan mo ay sa tiyang kahiya-hiya. Isang malaking kahihiyan sa aming samahan. Ikaw talaga. Basura sa basura! Halang sa halang! Nang talunin mo ako noon, simikap kong matutunan ang batas ng anino. Para balang araw, ako mismo ang kumatay sa inyong mga tinaguriang tunay na mandirigma. Uubusin ko kayo. Ngayon, simula na ng paglilinis ko sa Timog Probinsya. Weh, hay na ako. Asa ka pa? Hanggat nandito ako, hindi ka magtatagumpay. Ang mga tao sa Timog Probinsya ay hindi na muling magdarangdam sa'yo. Kuya, maawa ka. Nagkamali ako. Pakiusap, kuya. Patawarin mo ako. Sumusumpa ako. Hindi na ako pupunta sa Timog Probinsya. Kenji, sagutin mo ko. Nagbabalik loob ka ba? Kuya, sumusumpa ako. Kapag bumalik ako sa Timog Probinsya, sana mamatay ako sa sakit. Sige, dahil magkapatid tayo sa turo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sana tuparin mo ang salita mo. Magbago ka na. Opo. Ingat! Maestro! Lolo! Walang hiya! Nagpanggap kang sumuko! Hayop ka! Kuya, sa digmaan, walang patas. Hindi ko akalain. Matapos ang maraming taon, ganito ka pa rin. Ang dali mong maloko. Lahat kayo narito, walang makakatakas. Ang lakas ninyo, uubusin ko. Boss, aagawin ko ang katawan ng mandirigma ni Lucas. Ako na ang pinakamalakas. Walang sinuman ang makakapantay sa akin. Ang buong Timog Probinsya ay luluhod sa akin. Lolo, paano na po? Lucas, ang katawan ng mandirigma mo, huling hakbang na lang. Isang ugat na lang ang hindi pa bukas. Kalma lang. Ang lakas sa loob mo, palakasin mo ng husto para mailabas ang buong lakas mo. Pero ang lason sa'yo. Napakalupit ng lason. Binuhos ko na ang lahat para harangan ang mga ugat. Sa ngayon, hindi ito makakapasok sa puso ko. Pero di na ako magtatagal. Kailangan mo ng bilis. Palakasin ang lakas ng katawan ng mandirigma. Tapusin mo na siya agad. Sige! Mga kasama, pakiusap po. Patagalin niyo si Kenji ng isang sandali. Dito ko papatatagin ang alagat ko. Kapag nakabangon siya, siya'y madaling matatapos. Sige! Hoy! Ako pa! Sa tingin nyo, kayong mga basura, para sa basurang yan, mapapatagal nyo pa siya? Nanaginip kayo. Mukhang gusto nyo nang mamatay. Lucas, nagkamali ako noon. Patawad. Ngayon,
Kahit ikamatay ko pa, poprotektahan kita hanggang sa huli. Hindi ko hahayaang makapaglakad si Kenji. Ipakita natin kay Kenji na ang dangal ng Timog Probinsya ay hindi basta-basta tinatapakan. Lucas, ngayon, hindi ko nahahayaang saktan ka. Lucas, sa nakaraan patawad. Ngayon, ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Magtulungan tayo! Hindi siya magtatagal. Kapag naging mandirigmang banal si Lucas, hindi siya matatalo ni Kenji. Bigyan natin ng oras si Lolo at si Rafael. Kahit kayo pang humarang, ano naman, sa libu-libong taon, ang mga naging mandirigmang banal ay ilan lang. Kahit si Don Enrique Agustin, hindi niya yan magagawa habang buhay. Itong batang to, sa maikling panahon, ay magiging mandirigmang banal. Kalokohan yan. Tiwala kami kay Lucas. Tiwala kami kay Lucas. Lucas, tutulungan ka ng maestro sa huling daluyan. Angela, kabayan mo ko. Bilis. Umaasa lang kayo sa wala. Para sa basurang yan, mambabantay kayo ng isang sandali, babayad kayo ng buhay nyo. Mas mabuti pang, sumuko na lang kayo sa akin. Malalagpasin ko ang buhay nyo. Di, mamamatay kayong lahat. Hindi kami susuko! Hindi kami susuko! Kung ganon, Mamatay ka na! Kalma lang. Huwag kang padala sa paligid. Mabuti, sa kalahating sandali, masasabay mo na ang daluyan. Sumunod ka sa akin. Isipin ang turo. Isip na paranyelo, walang magugulo. Isip na walang pigil, parang agos ng tubig. Ituon sa sentro, dalhin sa buong katawan. Sa huling daluyan, magiging mandirigmang banal na siya. Hindi ko siya pwedeng hayaan pang umanat. Para lang protektahan ka, binali ko ang 4 na tadyang nila. Guntik na silang mamatay. At ikaw, payapa ka lang dito, dahan-dahang lumalakas. Napakasarili mo. Ngayon, ipapatupad ko ang katarungan. At ako mismo ang papatay sa suwail na tulad mo. Hindi ko papayagan na saktan mo ang anak ko! Babe, gusto mo mamatay? Lucas, patawadan na. Ngayon, buhay ko ang kabayaran. Mabuhay ka ng maayos. Hina! Kenji! Ito pala ang mandirigmang banal! Kenji, pinatay mo ang mga kalahi ko. Sinira mo ang Timog Probinsya. Ngayon, babayaran mo to ng dugo. Wag! Maestro, kamusta na po si nanay? Ayos lang siya. Binigay ko ng galay na kanyang dugo. Maliligtas na siya. Manatag ka na. Lucas, anong tawag mo sa akin? Nanay. Lucas! Sa wagas, tinawag mo na akong nanay. Tuwang-tuwa si nanay. Lucas! Pinatawag mo na kami. Ibig sabihin, pinatawad mo na kami? Hey, May, Dati, si Mateo Santos ang may pakana ng lahat. Kung hindi dahil sa inyo ngayon na lumaban tayo kay Kenji, baka matagal nga akong patay. Salamat sa inyo. Pamilya tayo. Walang anuman. Tungkulin namin to. Tama.
Maestro, ayos ka na ba? Ayos lang. Kanina habang tinutulungan kitang buksan ang huling daluyan, napalabas ko rin ang lason. Magpapahinga lang ako at magiging maayos na ako. Nakita ko ang pamilya mo kanina sa gitna ng panganib. Nagkaisa sila at lumaban ng sabay. Napakasaya ko para sa inyo. Sa loob ng 100 taon, ikaw lang ang mandirigmang banal. Kaya mong buuin ang San Agustin at ang buong bayan ng Tag-init. Mandirigmang banal! Maricel, anong kailangan mo sa akin? Lucas, dahil kay Mateo noon, marami akong nagawang masama sa'yo. Kaya mo ba akong patawarin? Nakaraan na yan. Wala nang dapat patawarin. Yung sinabi mo noon, totoo pa ba? Maricel, pagkatapos kong matuto, dadaling kita ng Maranya at pakakasalan. Sige, ako, si Maricel Ocampo. Ikaw lang ang papakasalan ko. Maricel, yung Lucas noon ay patay na. Ngayon, gusto ko na magpatuloy. Gusto ko magpatuloy. Tsaka, may mahal na akong iba. Bakit? Takot kang ba kayang kapatid sa turo mo ay agawin sa'yo? Lolo, paano kung sumama talaga siya kay Maricel? Paano na ako? Naku! Hindi yan. Ikaw talaga. Kalma lang. Hindi na si Lucas ang dati. Hindi na siya ang dati. Alam ko, noon, hindi ko siya pinahalagahan. Sana sa hinaharap, maging masaya ka. Maestro. Habulin mo. Angela! Lucas, hindi mo pa iisipin na manatili. Ayaw kitang pakawalan. Oo nga, bigyan mo kami ng pagkakataon na makabawi sa'yo, pwede ba? Huwag na. Sa puso ko, pinatawad ko na kayo. Tay. Nay. Magulo ang bayan na yon. Gusto kong gawin ang lahat para tulungan ang mas marami. Lucas! Kung ganon, babalik ka pa ba? Iwala lang, Tay. Pagkatapos nito, babalik ako para makasama kayo. Lucas! Hihintayin ka namin! Lucas! Mainga ka!